Ikaw ay sapat, Panginoon. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay. Ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Hallelujah, Jesus. Come on, church, open your mouth and worship the Lord. Hallelujah, Jesus, you deserve all the glory and all the honor. Hallelujah, Jesus. We worship you, oh God. Hallelujah. Ikaw ay sapat, Panginoon. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, at sa'yo lamang ang papuri, sa'yo lamang ang pagsamba. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang sapat. Tunay na sapat ka sa aming mga buhay, O God. Wala nang iba.
nandyan ka. Ikaw ay sapat sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Tinataas namin, Panginoon Lord, ang gawain ito. Manguna ka po, Panginoon. At ikaw, Panginoong Jesus, ang mataas lamang sa aming kalagitnaan. Maging, Lord, silang mga nasa tahanan na nanonood sa oras na ito, Lord. Bless them, O God. Bless us, O Lord God. At dumadaloy ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa. Sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa kagalingan. Salamat, Lord, na ang bawat isa, Lord God, ay kinatagpo mo na ang kahilingan, Panginoon. At Ama, wala nga po kami ibang gagawin sa oras na ito, kundi ikaw ay papurihan, pasalamatan, Lord, sapagkat sa buong isang linggo, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat po na patuloy at nagpapatuloy ang bawat isa sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagtagpo mo ng pangangailangan ng kongregasyong ito, O God. Sa pagtagpo mo sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Lord, hindi kami magsasawang ikaw ay pasalamatan, ikaw ay papurihan, O God. Because apart from you, Lord, we can do nothing, O God. Hallelujah. And nothing is hide, Panginoon, sa iyo. Nothing is hide, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Lahat ay lahat sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pagyakap, sa iyong pag-ibig, sa kapatawaran at sa kalinisan, Panginoon. At sa busilak na puso, Lord God, na aming iniaalay sa umagang ito. Pagpalain mo po aming pastor na maghahatid ng iyong mga banal na salita. Lord, salamat sa kanyang buhay. Salamat, Lord, sa complete healing na pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging sa kagalingan ng bawat isang naririto. Silang may mga nararamdaman, Panginoon. Lord God, we declare healing in Jesus' name. Ngayon pa lang, Panginoon. And we are more than conquerors, oh God. In Jesus' name, hallelujah. Lord, we entrust unto you the rest of the hour, Lord God, ng gawain ito, Panginoon. Sapagkat ang bawat isa ay tagumpay na, Panginoon Jesus. We claim the victory in the name of Jesus. Hallelujah. Oh! Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, Father. And we give you back all the glory, all the highest praise belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Tayo pong lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Sige, isang malakas pong palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Kami excited na umawit at sumamba sa iyo. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige po, palakpak po sa Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa
ay sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, bakit ako masaya, bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang asal na laging buhay sa'yo. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagbabala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin latay pagdaan. At sa ating pagbubuo, ako'y lubos na nagtanggol. Ang kailangan ng bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, bakit ako masaya. Sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang usap na laging buhay sa'yo. Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo, kagalakan ko'y umabaw. Kahit na may problema, ay kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di pabayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapangwisan, okay lang. Makapiling ka lang. Sige po, tayo po lahat ay magbatian. Ay ikaw. Sa presensya mo, karamdaman ko. Kahit na may problema, ay kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di pabayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapangwisan, okay lang. Makapiling ka lang. Okay lang. Makapiling ka lang. Okay lang. Makapiling ka lang. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na magpuri at sumamba sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na walang makakapigil sa amin sa pag-awit sa iyo at pagsamba sa iyo, Lord God. Lord, because you deserve all the glory, nararapat sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. Nararapat sa iyo ang pagsamba. Hallelujah, Jesus. Kaya, Panginoon, kami aawit. Itataas namin ang aming mga kamay sa iyo. Ibubuka namin ang aming mga bibig para sa iyo, Panginoon.
Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Come on, church, let's sing to the Lord. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah, Jesus. Kailan may hindi
church. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. All together, let's say to the Lord. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri at pagdakila ay tanging sa pangalan mo, Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Ayan, sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na po. At bago po tayo dumako sa pagbibigay sa Panginoon, ano po, meron pa akong gustong basahin sa inyo na verse. Ito po ay 2 Corinthians 9, verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang pagbibigay po natin sa Diyos ay hindi obligasyon. Ito po ay pagsamba. Amen po ba? Amen. Isang paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Kahit gaano kaliit o kalaki ang ating maibibigay, kapag ito ay mula sa tapat at masayang puso, ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya naman po, ihanda po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay magbigay sa Panginoon. Kalakan ko, Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo, kagalakan ko'y lumaabang. Kahit na may problema, ay kaya-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di pabayag na tatahimik lang. Laging magpapamahal sa'yo. Sa piling mo Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo, kagalakan ko'y umaabaw. Kahit na may problema, ay kaya-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa iyo, God. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo, Lord. Hallelujah. Hindi mo kami pinabayaan ng buong isang linggo, Lord. Hallelujah. Maraming salamat nga po, Panginoong Jesus. Narito po, Lord, ang mga nagsipagbigay. Hallelujah. Lord, tunay nga ang bawat isa ay pagpapalain mo, Lord, at pagpapalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang mga hanap buhay, oh God. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa mga salaping ito. Hallelujah.
Tunay na, Lord, ang mga salaping ito ay gagamitin mo sa ikalalaganap ng iyong mga salita, O God. Hallelujah. At Lord, ito po ibabalik mo sa kanila ng siksik, liglig, dago, umapaw. Thank you, Lord. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po tayo pong lahat ay maupo. Bago ko po tawagin ang ating pastor. Ayan, binabati po natin ang ating mga bagong attendees at ating po mga bisita para sa araw na ito. Ayan. Welcome po, Pastora Lorna Lapiña. Hello po, good morning po. Si Pastora po is from Canada. Tama po, ayan. And Sister Cora Lopez po, palakpak po sa Panginoon. And welcome po sa JCLG. Ganun din po sa ating mga first-time attendees. Welcome po sa inyo dito sa ating church. Ayan. At sa oras pong ito, tinatawagan ko po, tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko po ang ating pastor na magdadala ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, Pastor June Cortez. Palakpak po sa Panginoon para sa buhay ng ating pastor. Praise God. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, sa umagang ito, kitang-kita ko sa iyong mga mata na ikaw ay mukhang artistahin. Sa kabila naman, sabihin niyo, kapatid, kitang-kita ko sa iyong mga mata na ikaw ay seryoso sa umagang ito. Kasi ikaw ay mukhang bagong gising. Sa kabila naman, sabihin nyo, kapatid, you are anointed, you are blessed to be a blessing. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At welcome po doon sa ating kapatid na kamanggagawa, Pastora Lorna Lapina, Canada, at Sister Cora Lopez. Kamag-anak mo, Kapitana. Mukhang kasama ba sila sa swimming kahapon? Absent ka kahapon. So, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise your holy name, Lord. Kagalakan sa Panginoon. Kagalakan. Thank you, Jesus. Kagalakan mula sa iyo'y kalakasan ko. Ang nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Kagalakan mula sa iyo'y kalakasan ko. Nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay sa bisig mo, Panginoon. Ako ay imlan, tamis ng iyong pag-ibig. Oh, nadarama ay lagi. Yes, Lord. Panginoon,
sa bisig mo, Panginoon. Ako ay himlay, tamis ng iyong pag-ibig, nadaramay sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. Di ko pagpapalit. Glory, hallelujah! Praise your mighty holy name, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Panginoon, sa umaging ito, maraming po salamat sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala. Na sa umaga nito, Panginoon, sa ikalawang bahagi ng aming paggawain, minsan pa magsasalita ka sa amin. You will fill our hearts, Lord, with the revelation knowledge of your words. And you will fill us with your spirit, with your life. You will fill us, Lord, and surround us with your favor like a shield sa umaga nito. Ama, Father God, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelations, upang maintindihan po namin ang malalalim na bagay na ibibigay mo sa amin sa umaga nito. And teach us, Lord, to continue to humble ourselves before your presence and to obey you, Panginoon. For there is power in obedience. For the greatest in your kingdom are those who learn to humble themselves before your presence. Marami po salamat sa umagang ito. Thank you, Holy Spirit. Speak to us, Lord. And all glory belongs to our Lord, God and Savior, Jesus Christ. Lahat po'y magsabi ng Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Makikisuyo nga po ng aking upuan. At alam nyo, kahit magaling na tayo, silbing inspirasyon ko rin, dagdag inspirasyon na tuwing, yan na lang iyo. Tuwing makikita ko yan, ay nagpapaalala ng miracle ng Panginoon. Kung paanong ibinalik niya ang aking kalakasan, kung paanong pinagaling niya ako. So, purihin ang Panginoon. So, ako ko'y magre-rely noon sa isip ko, no? Kung makikinig ako doon sa sinasabi ng isip at emotion ko, sinasabi ng isip at emotion ko, within 2 months, mamili ka na ng wheelchair. Wheelchair ang bagsak mo. Tapos sasabayan pa ng demonyo, yan ang ending ng ministry mo, wheelchair. And you will die on your wheelchair. Nire-review ko. Ano? Ang prophetic word ng Panginoon sa akin, I will heal you and I will restore your strength. Yeah, praise God. At may pinagawa sa akin Panginoon na sinunod ko. I obeyed Him, and after ng obedience, nakakita ko ng himala. At itong paksa natin, obedience and miracles. Merong isang kwento, at madalas, maraming ganitong pangyayari. No? Hindi ko alam kung totoong nangyari ito o kwento lang, ano man, pero maraming kahawig itong kwento na ito. No, madami ako narinig testimony. Kahawig ng kwentong ito, uupuan ko muna ito kasi napipil ko yung maraming kahawig itong kwentong ito na totoo. Ano? At matututo tayo through experience na pinapa-experience sa atin ng Panginoon. Meron isang kwento na
dalawang kotse, yung isa nasa harapan, yung isa nasa likod. Hindi makaabante yung yung nasa likod. Nakapark yung matagal na nakapark yung binusinahan nung nasa likod. Yung pagbusina na yon, medyo nainis kasi ang tao, by nature, ayaw niyang bubusinahan sa likod ganyan ang gawa ng pride, binubusinahan, Kagaya ni, tandaan niyo yung caretaker natin, si Brother Edwin. No? Tapos, yung kapatid niya, galing Amerika, nagbalik bayan, dala yung kotse, angkas yung asawa, may baby. Yung tapat natin yan, grocery noon. Ano bang grocery yan? Yung Roan Grocery. So, galing pala doon yung kapatid ni Brother Edwin, na namili. No? Then, pauwi na sila, sumakay sa kotse. Merong isang lalaki nasa unahan ng kotse. Galing dito sa grocery. Pero ayaw pang umabante. Binusinahan ng kapatid ni Brother Edwin. Nagalit yung yung nasa unahan na kotse. Bumaba ngayon. Mainit ang ulo. Pinagtatadyakan yung Sa takot nila nung kapatid ni Brother Edwin, nung kanyang manugang, sinara yung bintana at sinusuntok yung bintana, tinatadyakan yung pinto. Sabi ko, grabe naman. Ginawa ni Brother Edwin, nakaupo sa likod, umikot sa likod. Kumuha ng malaking bato, hinampas sa ulo, tumba yung lalaki. Ako, pagdating ko gano'n, inabutan ko, nakatayo na yung lalaki. Teka, ano nangyari? At yung gwardiya nandoon. No? Ito naman gwardiya ng grocery, nakisali, tinutukan ng baril si Brother Edwin. So, mali rin yun. Sabi nung kapatid Brother Edwin, bit mo ako tutuka, ako dyan. Pero protektahan namin yung aming customer. Customer din nyo ako, kagagaling ko lang dyan. No? So, nakasali yung security guard. Inawat ko. Kilala ko yung bayaw ng isang kapatiran natin. Hindi ko na babagyan yung pangalan. Ako, Brad, kilala kita . Kilala ko rin po kayo, pastor. Naku, pasensya ka na. Ano ba nangyari? Ganito ho, gano'n. So, kumalma, maghahablahan sana, pareho kong kinausap, nagbate. Nawala na yon. Si Brother Edwin, sa takot na baka siya gantihan, umalis na sa church natin, nag-resign. So yung kwentong yun, dahil lang doon sa pagbusina, uminit ang ulo, pinagtatadyakan. Most of the time, ganyan yung nangyayari. So doon sa kwento, naikukwento ko sa inyo, hindi pa yun ang kwento itong binusinahan, kasi kaya naman binusinahan, hindi pala dahil sa hindi siya makaalis sa Ang istorya ganito, nasa una yung kotse, nasa likod siya. Sabi ng Holy Spirit, kasi Kristiyano ito businahan mo yung Lord, bakit? Basta businahan mo. Binusinahan niya na wala naman dahilan, pareho silang nakapark. Medyo nayamot yung pero binusina siya, umadjust siya. So, siguro akala ay magmaniobra yung nasa likod, umadjust siya. Pag-adjust ng gano'n, mayroong nahulog na malaking air condition na kinukumpuli o kinakabit yata sa accidentally bumagsak doon sa kinaroroonan ng kotse. Kabrag. Ang takot ng mag-asawa. Pero naligtas sila. Dahil binusinahan sila. At doon nalaman noong Kristiyano na bakit sinabi ng Holy Spirit na businahan mo. At yun namang mama na nasa unahan, magagalit sana siya at binusinahan siya, pero nag-submit siya, umusod siya. Yung pala may magandang gagawin ng Panginoon, yung pagligtas. Maraming ganyang kahawig na istorya. Dalawang istorya na narinig ko na parang true story,
nagre-reklamo, naiinis yung Christian naiwan ng eroplano. Naiwan ng eroplano sa flight. Inis na inis siya. Ang daming sinisisi, ganito. Alam nyo, yung palang eroplanong buntik na niya sinakyan, bumagsak. Nag-crash. May ganyang I think 2 beses nangyari yung gano'n na same story. So yung mga ganyang kwento, mga totoong kwento yan yung pagliligtas ng Panginoon. Kaya minsan kapag sinabi ng Panginoon na ganito ang gawin mo, sumunod ka na kaagad. At most of the time, hindi natin maintindihan ng Panginoon. Bakit niya sinabi yon? Bakit pinagagawa sa atin? Si Abraham, nung inutusan din ng Diyos, hindi alam ni Abraham kung saang lupain yon. Hindi alam ni Abraham kung anong gagawa ko. Basta sumunod lang siya sa Panginoon. From the land of Ur, nag-travel siya kasama ang kanyang buong pamilya doon sa lupain na ginaguide siya ng Panginoon na sabi, doon pagpapalait siya at ang kanyang lahi. He just obeyed God na hindi niya alam. At madalas, ang Panginoon, pag nag-utos, isang utos, at a time, hindi biglang ibubuhos niya, papakita niya lahat. Hindi. Isang utos, at first, second, third na utos, minsan hindi mo maintindihan kasi tinetesting din ng Diyos yung obedient heart mo, if you will obey Him. And the more you obey God, the more na nagiging klaro yung plano pala ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Kung saan destiny ka dadalhin, kung anong pinagagawa sa iyo. The more you obey Him, the more lumilinaw. Nagkaka-revelation, ganito pala, kaya pala ako inutusan ng Panginoon ganito. Ganito pala. At ako'y nagkaroon ng neuropathy na halos lumpuhin ako na itong neuropathy na ito. For almost 3 months, hindi ako makalakad ng mahusay. Talagang hirap na hirap ako. Ang hirap magpanggap na malakas. Ang hirap maglakas-lakasan pagka talagang totoo na meron kang karamdaman. Ayoko sanang ipakita sa inyo na ako'y mahina kasi ganyan ang mga pastor, ayaw na makikita ng congregation na mahihina sila kasi baka rin manghina. Kaya kadalasan, lakas-lakasa kami by faith, yung lakas namin. Ayoko sa pakita, pero masyadong visible. Kita nyo naman yung lakad ko. Ganyan na. Kaya ramdam ko yung buhay ng isang matanda. Yung matandang 90 years old, 100 years old na. Hindi. Kaya ngayon, yung compassion ko sa matatanda, gano'n na lang Kasi ang hirap pala nung tumanda ka, naramdaman ko na ganito pala ang kalagayan ng mga matatanda, nakakaaway, yung bahagya ng makalakad. Minsan mag-isip, pag ako tumanda, hindi ako ganito kabagal lumakad May tungkod na, ang bagal pa nung matanda. Pag ako tumanda, hindi ako gaya na. Huwag mo sabihin, kasi hindi mo naranasan nila. Ako nagkaroon ng ganyang karamdaman, lakas-lakas ako, pero hindi pwede. Talagang mahina na ako. Tandaan nyo na talapid ako sa cord doon. Wala na, hinihintay ko na lang bumagsak ako Wala nang pakiramdam yung mga paa ko, yung kamay ko, yung katawan ko. Helpless na. Buti si kapatid nating Marvel superhero, si Brother Jason, nasan ba si Brother? Ang bilis, nandito siya nakatakbo siya doon Naluma si The Flash at saka si Captain America bilis, nasalo akong ganun. Kung hindi, tatama na lang yung mukha ko sa semento, walang kalaban-laban No si Pastora Lily dinadialysis noon, nagkaroon negative reaction katawan niya. Akala mo mamamatay na siya, nawala na sa sarili. Sa ko, tumakbo ko, subasubo ko doon sa loob ng dialysis center. Subasub talaga ako. Ang dalas kong bumagsak kasi kahit sa karsada, pagbaba ko sa kotse, kablag. Gas-gas yung tuhod ko. Ang hirap ng ganong kalagayan. Pero sabi ko, Panginoon, ang pangako mo, ang pinangahawakan ko. Sinabi mo, Isaiah 53, you took my sicknesses and cared all my diseases.
And by your wounds, by your stripes, I am healed. Panginoon, ang sanlibutan sinungaling, si Satanas sinungaling, ang katawan ko sinungaling, ang salita mo ay totoo. Panginoon, I receive my healing. Sabi ng doktor ko na urologist naman, doktor ko sa prostate, sabi niya, alam mo, yung sakit mo, high-tech eh. High-tech yan. Maraming katanungan, pero minsan walang solusyon. Sabi, at your age, alam mo, hindi ka dapat nagtutungkod eh. Pero bakit nga? No? Pagbalik ko, Dok, wala na akong tukod. Naglalakad na ako, nakakatakbo na ako. Anong ano? Yun ang gamot na inireseta niyo sa akin, ang buntik na magpalbo. Hindi, imposible yan. Hindi. So, dininay niya, no? Okay lang. So, pinalitan niya, Pinalitan naman ng gamot, nalugas naman yung buho ko. Tingnan, nipis ng buho ko. Yung sinusuklay ko dati, hindi ko na masuklay eh. No? Ang power ng Holy Spirit. Acts chapter 10, verse 38, na Jesus who was anointed by God, doing good, healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. Sunod lang siya, sunod. Hiniram niya muna yung power ng Holy Spirit. Lahat ng yan nangyari sa pagsunod ni Jesus. Why? Para pagdating doon sa punto na na-accomplish ng mission, lahat ng tinanggap ni Jesus, even all His inheritance, ay dumali din sa atin ng mga anak ng Diyos. Amen. Nagtanim ang Ama ng isang anak ng Diyos, doon ibigay sa mundo, dumami ang anak ng Diyos. At kung ano si Jesus, ganun siya ang pinakapatan natin, ganun din magiging tayo. Sa pagiging Diyos, He is our Creator, He is our God, the Alpha and Omega. Siya ang Creator, the Almighty God. Si Jesus Diyos sa pagiging God. Sa pagiging tao, He is our big brother, the firstborn of many brethren. Yan title na yan, tandaan niyo mabuti, pamilya dyan, ang mga Jews, na kapag firstborn, double inheritance ng tatay niya pinamamana sa kanya. The rest, walang mana. Kung 5 magkakapatid, siya lang may mana, yung eldest son. And it's up to him kung gusto niyang bigyan yung mga kapatid niya. At pag gusto niyang bigyan, sabi ng tatay, anak, tete ka ba, yung mga kapatid mo, walang mana. Ikaw ang eldest son, ayon sa ating tradisyon, ginagawa natin yan. Dad, gusto kong pamanahan yung mga kapatid ko eh. No? Bahagian sila. Gusto mo? O sige, tayo na sa barangay. Pupunta sila sa barangay, sa elder of the city na nakaposisyon sa gate. Ipapaalam nila. Ganun ba? Pamamanahan. Ang tawag dyan, yung sa prosesong yan ay adoption. Adoption. Sa atin, adoption, hindi mo in-adopt. Adoption din yun sa kultura sa Western mind. Pero sa mga Jew, 2 klase yung adoption eh. Pagka gusto mong ibagi ang wealth mo sa mga kapatid mo, kasi ikaw lang pinamanahan, papasok sa prosesong adoption. Ang another na adoption, pag ikaw ay nagdibu, pwede mo nang gamitin o ipamana yung inheritance ng tatay mo, binata ka na, papasok ka doon sa tinatawag na adoption at haharap na uli sa barangay, sa mga elders, at patatawag ang mga kamag-anak, itong anak kong ito ay dumating na gustong gulang at pamamana ko na yung yaman ko sa kanya. Adoption din ang tawag doon. No? So, purihin ang Panginoon. Ngayon, nung dumating si Jesus, nabuksan ang mga himala, nabuksan ang pagpapala ng Panginoon sa lahat ng sasampalataya at tatanggap kay Jesus. Nabuksan ang kaharian ng Panginoon. Why? Because Jesus is the door. Amen. Saan ba sinabi nyo? Sa John chapter 10 yun eh. Sa John chapter 10.
Alam nyo kasi ito, nung pinreach ko ito, year 2017, ang haba nito, series of lesson. Kaya pinipick up ko na lang yung ilan, sa kakakabaan, hindi ko makita yung talata. Namimili na lang ako na isinishare ko sa inyo. So, nandun yun sa sa John chapter 10. Yan. Sabi ni Jesus, verse 9, I am the door. If anyone enters in by me, he will be saved and will go in and go out and will find pasture. Una, ang salvation natin, si Jesus. Siya ang pintuan para sa kaharian ng Panginoon. At sa verse 27, doon din, yung konteksto, tuloy-tuloy. The sheep that are my own hear and are listening to my voice. And I know them and they follow me, sabi sa Amplified Bible. Anong ibig sabihin? Ang tunay na sabi ni Jesus first, sabi niya, ako ang pintuan. Lahat ng kailangan natin sa buhay, lahat ng kailangan natin sa future, lahat na kay Jesus. Dadaan ka sa Kanya para matamo mo yung lahat ng pagpapala ng kaharian Diyos. He is the door. Even our salvation. He is our salvation. Ngayon, pagdating sa verse 27, sabi ni Jesus, ang mga tupa ko, ang mga tunay na tupa ko, yung sumusunod sa akin. Those who obey me, those who listen, those who follow me. Meaning, yung word na obedience, sinasabi ni Jesus. Ganong kahalaga. Kaya kahit sabihin mo, Kristiyano ka, mangangaral ka, matagal, may doctorate degree ka, bishop ka, pero ang buhay mo hindi sumusunod sa Panginoon, posible na hindi katupa ng Panginoon. Lalo na ngayon, naku, mga kapatid, napakarami ngayon na mga weird doctrine sa body of Christ. Ang nakakalungkot kasi, nakakapasok sa mga born-again churches, nakakapasok. Ang isa na dyan, yung, lagi ko siya sabi, ingat tayo, yung doctrine na you don't have to repent. Wala na repentance. Tapos iba sabi, wala nang impyerno. Because we're living under the new covenant, wala nang hell sa atin. Wala na, hindi mo kailangan mag-repent kasi forgiven na ang kasalanan natin, past, present, future. Naku, mag-ingat kayo sa ganyan doctrine. At meron ngayon doctrine, kumakalat din, yung mga dispensationalist, ibang klaseng dispensationalist, ako dispensationalist ako, pero hindi ganon. Sa kanila, pinahawakan nila yung salita sa Bible sa Timothy na rightly dividing the word of truth. Tapos, dinivide nilang Bible, weird ang kinalabasan. Alam niyo bakit? Lahat ng book sa Bible, pamula Old Testament, then 4 Gospels, lahat, pati mga sulat ng mga apostles, Apostle John, Apostle Peter, lahat itchapwera sa kanila. At ang tinatanggap lang nila, yung mga writings ni Paul. Dahil si Paul daw ang isinugo para sa ating mga Gentiles, and the rest of the books, pwede raw basahin, okay pag-aralan, pero yan ay mensahe hindi sa atin, kundi sa mga Jew. Sabi nila, nako, another weird doctrine. So mag-iingat tayo, hindi lahat na nangangaral ay totoo. Tapos mapapansin natin sa buhay nila, iba, walang holiness. Bakit? May epekto yung tamang aral. May epekto sa buhay natin. Pag tama ang aral, tama ang doktrina na tanggap natin, it will change our life. Nakikinig po ba tayo? And Jesus Christ opened the door to God's kingdom. He opened the door to God's miracle. He opened the door to God's blessings. If Jesus is the door, yung pintuan na yan, nakasara, pero anytime, lagi nating mabubuksan. Bakit? Hawak natin yung susi. If Jesus is the door, ano ang susi? The key to open the door to God's miracle, to God's grace, to God's blessing, everything, the key is obedience. Nakikinig po ba tayo? If Jesus is the door, ang key, nasa sa atin na yun.
kung gagamitin natin yung key. Kahit may key ka at kalampagin mo yung pinto, no, hindi mabubuksan yun. You have to use the key to open the door into the realm of the miraculous. And that door is the Lord Jesus Christ. Therefore, when we obey Jesus, in-exercise natin ang ating key, ang obedience, the door to God's kingdom, the door of miracles, the door of God's blessings, mabubuksan sa ating lahat. Remember, disobedience closed the door, nagsara ng pintuan ng kaharian ng Diyos sa tao because of Adam's disobedience. Now, nung dumating si Jesus, the last Adam, binuksan niya ang pintuan para sa lahat ng tao. Ang kondisyon, you must believe and come to Jesus and obey Him. Nakikinig po ba tayo? Alam nyo, meron na namang another weird doctrine ngayon. Alam nyo kung ano? Sinasabi, mga tunay na mga ngaral to. Dito naman po muna ako magtatapos. Dito bibigay yung mga example sa Bible ng mga miracles. Ano? Alam niyo yung mga modern doctrine ngayon na weird? Eto, sabi nila, okay na mga talagang theology ito, ba't may dalang ganitong aral to? Na sabi nila, sa salvation, you don't have to repent. Hindi raw kasama ang repentance sa salvation. Ang kailangan lang daw ng tao ay sumampalataya sa Panginoon at maliligtas siya. No need to repent. Pag dinala mo sa preaching ni Peter, sabi nung kausap ni Peter, anong gagawin ko to have eternal life? To enter the kingdom of God. Repent and be baptized. Repent and be baptized. Pag sinabi mo sa klase, sabi nila, repentance or repent, sa Greek, metanoia yan eh. Meta means change, noia means mind. So to change your mind, they must change their mind. Kailangan palitan ng isip nila, i-recognize nila, tanggapin nila si Jesus as their Messiah. Sa mga Hudyo lang yung repentance. Nag-iba na. Sabi ko naman sa kanila, so, yung kung repentance sa mga Jew lang, yung bang sa Book of Revelation na 7 churches, church ba ng mga Jew yun? Chapter 2 at chapter 3, 7 churches yun. 5 out of 7 churches, pinagre-repent ni Jesus. Kaya sabi ko sa kanila, yan ba church ng mga Jew? Hindi nila masagot. Bakit? Ipit sila eh. Mga Gentile churches yan eh. Pero ba't pinagre-repent ni Jesus? Para imulit ang mata, tanggapin silang Messiah. Hindi, tinatanggap nga nila si Jesus eh. Anong problem ng mga churches na yan? May disobedience. May mga practices sila na disobeying God. May mga practices sila na hindi biblical. Kaya pinagre-repent ni Jesus. Pero accepted nila si Jesus as their Messiah. Mga Gentile churches yan eh. So nasan dyan yung sinasabi niyong repentance only for the Jews? So debunk yung kanilang posisyon. Pero hindi mo talaga sila mahihikayat basta-basta. Mas paniniwalaan nila yung napakinggan nila na doctrine. No? Mas pinipili nila. Alam niyo kung bakit ang hirap i-convince na mga ganyan, pati yung mga kulto. Kasi nagkaroon na ng involvement sila. Nag-participate sila until nagkaroon ng transference of the Spirit. Yung demonic spirit na nandoon sa grupo na yon, na-impart sa kanila. Kaya ang kanilang pag-iisip, kanilang pagkatao, emotion, mind, will, emotion, na-possess ng demon, spirit, dahil nagkaroon ng transference of the Spirit, na-impart sa kanila. Transferable yan. Di ba yung kinukwento ko sa iyo, tinapik natin transfer of the Spirit? May nakilala yung pastor, true story ito sa Amerika. May nakilala yung pastor, naging magkaibigan, nagtiwala ka agad. Sabi niya, pastor, yaman magkaibigan tayo, magbabakasyon ako. Ikaw muna ang mag-handle ng church ko. Sure. Ginawa ng pastor, ginawa niya, para feeling siya ang pastor, nag-lay hands siya ng mga miyembro, nag-lay hands. Pagbalik niya, wasak yung church na.
Ang naging problem, nagkahawa-hawa. Ang karamihan sa members, nagko-commit na ng immorality. Why? Kasi yung nakilala niya palang pastor, merong spirit of lust, may spirit of immorality na hindi niya na-repent. Dala-dala niya yung spirit na yun. Kaya nung naglayhan sila, na-impart sa congregation yung spirit na yun. At karamihan sa kanila, nag-commit ng immorality. Nakikinig po ba tayo? Kung na-impart ang anointing from the anointed men and women of God, na-impart, ganun din yung spirit na impart. Amen po ba? Kaya once na kayo sumama sa mga tao na cult o may ibang aral at umupo kayo dyan at na-convince yung isip nyo at nagkaroon ng transference of the Spirit, ang hirap alisin yung taong yun. Kahit pakitaan mo ng mga scriptures, hindi mo makukonvince. Bakit? Blinded na ang isip niya. Maraming cult members, ganyan, hindi makalis sa cult church. Kita niyo sa church ni Kibuloy? Ano? Pag sinabi ni Kibuloy, ako ang, ano nga yun? The only appointed Son of God. I am the way, the truth, and the life. At huwag kayong tatawa-tawa dyan. Pag hindi kayo nagpa-register, hindi kayo dumaan sa akin, wala kayong buhay na walang hanggang. Baka ako, kakaiba ito. Kinlaim na niya yung title ni Jesus, the way, the truth, the life. Palakpakan ang mga membro. Hallelujah! Palakpakan. Ba't ganon? Paniwala sila. Na-impartan na ng Spirit eh. So, ingat tayo. Kaya sinasabi ko, pag merong may kapatid, may problem, o merong group of people, iwas ka agad kayo. Pag may na-design kayo na kakaiba, iwas ka agad. Huwag niyo hintay masalinan kayo ng Spirit. Amen. And continue to obey God. Continue to serve God faithfully. Amen. May natutunan po ba tayo? So, hanggang dito lang. Let's stand in the presence of God. Lord, marami po salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa topic po natin. Salamat po sa pagsalita mo sa bawat sa amin. Thank you, Lord, for this revelation knowledge. We're giving you back all the praises and the glory. At kayong mga nasa live stream, if you want to be saved, if you want to receive eternal life, kung hindi kayo sure na kayo ay ligtas o hindi, believe in the Lord Jesus Christ and receive Him, accept Him to be your Lord, your God, and your Savior, and you will be saved. Kaibigan, sumunod ka lang sa aking panalangin. Sabihin mo ang ganito panalangin, itas mo iyong kamay, bilang tanda ng pagsuko mo sa Panginoon. Believe and receive Jesus right now. Pray this prayer with me. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay upang ako na sumampalataya sa iyo ay mabuhay kasama mo magpakailanman. Panginoong Jesus, I believe you, Lord, and I receive you to be my Lord, my God, and my Savior. Right now. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for giving me eternal life. Salamat po sa pagtanggap mo sa akin bilang makasalanan. Salamat po na binibihis mo sa akin ang robe of righteousness. Panginoong Jesus, pagkalooban mo rin po ako ng iyong banal na Espiritu na makakasama ko at magiging kalakasan ko ngayon at magpakailanman. Thank you, Lord, I receive the Holy Spirit. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na ang banal na Espiritu ay pinagkakaloob mo sa kanila na sumusunod sa iyo. Acts chapter 5, verse 32. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito.
Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, maraming po salamat. Heal your people, Lord. Those who are sick, let them all be healed right now in the name of Jesus. And Father God, gamitin mo ba? Yung gusto paggamit sa Panginoon, lift your hands to Jesus. Lift your hands to Jesus. Hindi problema ang knowledge, hindi problema ang kaalaman sa Bible. Ganyan din ako noon. Pero ginamit ako ng Panginoon as a baby Christian. At ngayon, ginamit niya ako na maging pastor, tagapagturo sa salita ng Panginoon. Hindi problem ang knowledge, hindi problem kung kaya mo, hindi. All we have to do is to believe Jesus at sabihin natin sa Kanya, Lord, gamitin mo. Lift your hands to Jesus. Yung gusto paggamit sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, isinusuko ko sa iyo ang buong buhay ko. Minsan pa, ang bawat oras ko, bawat sandali, ay para sa iyo. Ikaw ang aking Diyos, ang aking Panginoon. Panginoong Jesus, gamitin mo po ako for your glory. Gamitin mo ako sa pagdadala ng maraming kaluluwa. Gamitin mo ako, Panginoon, sa paggawa mo ng maraming himala. Marami pong salamat, Panginoon. Sa umagang ito, I receive your anointing right now. Fill me, Lord. Fill me, Lord, with your anointing, with your fresh anointing. And use me, Lord, mightily for the glory of your name. Anoint me, Lord. Thank you, Jesus, for anointing me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabihin natin, Lord Jesus, help me, Lord, to become your anointed man you can trust. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name. God bless you all, mga kapatid. Amen. God bless you all. Amen. Glory to God. Romans 16:19 said, Romans 16:19 said, be excellent for what is good. Be innocent of evil. Be excellent for what is good. Be innocent of evil. For the God of peace will soon touch Satan. God will crush him underneath our feet. For the God of peace will soon crush Satan. God will crush him underneath our feet. Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, Romans 16:19 says,